So, yung pag-uusapan natin ngayon yung pagkukwento, no? Kasi this is something that is very natural to all of us. And in fact, ito yung mga bagay na ginagawa ng mga tao in order to feel closer to each other. Diba? Like, pag nagkukwento tayo sa kaibigan natin, ginagawa natin noon para maibahagi natin yung experience natin, tsaka yung karanasan. And kaya nga uso sa Pilipinas ang chismis, di ba? Siyempre, pag nag-usap kayo, para may mapag-usapan, ang pag-uusapan natin, yung mga characters na kilala natin. Si Joshua Garcia, kahit pa tayo magkakilala, pwede natin siyang pag-usapan. Di ba? Kasi, yun nga, kilala natin itong mga characters na to. Pero effective yung ganung pagkukwento, yung personal na pagkukwento, dahil may mga kilala na tayong bakuhan. For example, kung pag-uusapan natin yung mga klase natin, yung teacher natin, or yung nangyari sa atin, dahil magkakilala kayo, effective yung storytelling dahil na-establish na yung mga characters. Pero iba yung magiging uri ng pagkukwento natin pag dinala na natin siya sa arena ng literature, film, and theater. And yung mga bagay na yun ang pag-uusapan natin today. Yung first question natin, paano nga ba magkwento? Ayan. Saan magsisimula? Ang unang usually tinatanong sa akin ng mga ng young creatives, paano magsulat? Tapos yung lagi kong sagot, kung yan yung tatanong natin, mali yung tanong. Kasi lahat tayo marunong magsulat eh. You know? Pag marunong tayo gumawa ng isang sentence, marunong tayo magsulat. Yung tamang tanong is, next slide po, paano magkwento? Una, kailangan natin pag-usapan or i-define what a story is to begin with. Ang kwento, isa siyang serye ng magkaugnay na mangyayari or karanasan or series of connected events or experiences. Yung dapat nating tagtandaan pag nagkukwento tayo ay yung root word na magkakaugnay. Kailangan magkakaugnay yung pangyayari, may cause and effect. Kasi, kung hindi magkakaugnay, yung ikinakwento mo, dun sa kausap mo, sasabihin nila, magulo mong magkwento. Magulo mo nang magkwento, papalit-palit kang topic. Para kasi, ang sinusundan ng nakikinig sa atin, sa kwento natin, is yung tinatawag nating narrative arc. Kung saan ang galing, kung ano yung naramdaman mo sa simula, at kung paano nabago yung nararamdaman mo o yung iniisip mo dahil doon sa karanasan na ibinahagi natin. Ang serye ng magkaugnay na pangyayari ay kadalasang ipinapahayag natin bilang, next slide po, simula, gitna, tsaka wakas. Or in English, it's the beginning, middle, and end. So lahat ng kwento, kailangan may simula, may gitna, at may wakas. Ang tawag din natin dito, pag ang sinusulat natin screenplay or kahit short story, may tinatawag tayong 3-act structure. Ito, yung basic storytelling pattern ng lahat. Whether episode yan sa television, or pelikula yan, or dula, or kwento na sinusulat na yung kwento, 3-act structure yung pinaka-conventional way. Disclaimer lang, marami tayong iba-ibang structure, pero ito yung pinaka-conventional, kaya ito muna yung pag-uusapan natin, no? Yung importante natin itatanong, ano bang nakalagay dapat sa mga bahaging to? Ano ang ilalagay natin sa beginning, sa middle, at sa end? Yun yung mas tamang tanong. Next slide po. Kasi, bawat bahagi, iba yung laman niya. Ito yung, again, conventional to, na yung first 30% or yung act 1, yung first 30% ng akda mo, iba yung laman niya dito at dun sa panghuli. Ito yung pagkakaparte-parte niya in terms of screenwriting. Pero again, this is not a perfect science. Isa lang yung halimbawa. Iba-iba rin ang paraan ng pag-interpret dyan ng mga tao. Pero ako, ginawan ko siya ng shortcut para mas madali natin maalala. Next slide po. So, umpisa sa Act 1, kailangan na ipakilala natin yung ating pangunahing tauhan at ma-establish agad natin hangarin. Ano yung hangarin niya? Or in English, desire. Alright? Again, ang unang natin gagawin, papakilala natin yung tauhan.
Tapos kailangan natin ma-introduce sa ating audience kung ano yung gusto niya mangyari. Kasi pag yung protagonist natin o yung bida natin wala siyang gustong mangyari, mahirap tayo makakapagkwento. Ngayon, kapag na-present na natin ang hangarin or desire, kailangan natin ng tinatawag na obstacle o hadlang. Dito papasok yung second act natin. Bibigyan tayo ng problema. Kasi pag meron tayong desire, tapos nakuha natin agad yung premyo, wala na tayong kwento, tapos na kaagad. For example, si Romeo at si Juliet, kung okay naman yung family nila sa kanila, wala na tayong kwento, di ba? Kailangan natin ng obstacle. And, hindi lang basta obstacle. Kailangan yung obstacle na yun, or yung hadlang, maikokonekta natin sa pagbabago ng tauhan. Kasi pag nabigyan tayo ng obstacle, kailangan natin ma-overcome, nagkakaroon tayo ng transformation. May pagbabago sa atin. And, next slide po, yun ang tinatawag natin actually kwento. Ito, meron tayong maliit na example ng halimbawa ng kwento. Okay? Ito yung pinaka-basic way to tell a story. Let's say, for example, meron tayong protagonist or bida. Tapos, wala siyang gusto. Pag ganun yung protagonist, mahihirapan tayo, gagawa natin siya ng kailangan niyang gustuhin. Gumawa tayong bagyo. Tapos baha. Ngayon, may gusto na siya. Gusto niya makaligtas. Kasi binabaha na yung bahay niya. Kailangan niya umalis. So meron na siyang hangarin. Hangad niyang umalis sa bahay kasi ayaw niyang malunod. So mag-evacuate siya. Ngayon, bigyan natin ng hadlang. Pagdating niya sa may tulay, malakas yung agos ng river. So may mga metali to assist people na huwag sila matangay ng agos ng ilog. Kasi mangat na yung ilog eh. Natabunan na yung tulay, kumbaga. Tapos umaagos yung tubig. So nakahawak sila sa tali, papunta dun sa higher ground. Ito yung obstacle. Pero hindi na yan. May mga tao ngayon, okay? Para mas madali natin ma-visualize, kukuha ko ng ng volunteers natin. Tayo ka, sir, sandali. Meron tali. Kailangan natin ng 3 people. Tayo ka na rin, miss. Ayan. Nakarawa ka sa tali. Ayun yung tali. Nakatali sa pillar. Puno yan. Puno yung pillar. Tapos yan. Kasi ikaw rin, miss, nandito ka. Tatawid kayo eh. Kasi may baha. Malakas yung agos ng tubig. Kuya, ikaw rin. Nandito ka. Kailangan natin makaligtas. So, sinusubukan yung tumuhin. Kasi malakas yung tubig. Malakas. Ang nangyari ngayon, ate, natangay ka. Mingi ka sa lolo. Ayan, tinangay siya ng tubig. Tapos, ngayon, may desisyon itong dalawang to. Alam mo, ikaw yung milita, ikaw to. Ayan, lumabas ka sa bahay. Tapos, natuturan kay bro, nahulog yung babae. Sabihin natin. Tulungan daw, tulungan. Saan siya? Inanod na. Ngayon, syempre magdidesisyon kayo, may mahirap kayong desisyon. Kasi delikado nga. Alam niyo na pag bumitaw kayo sa tali, aamarin din kayo. So, wala sa inyong bumitaw. Pinabayaan niyo malunod yung babae. Tapos, nakarating kayo sa kaligtasan. Dito na kayo dun sa kaligtasan. Ayan. Ngayon, ito ang tinatawag nating obstacle, no? Nagkaroon sila ng obstacle, pero hindi lang yun. Nasupok din yung moralidad nila. Dito yung climax. Climax siya kasi may importanteng desisyon na ginawa yung bida natin. Ito ko muna ulit. Ito yung bida. Di ba? Nag-desisyon siya. Mahirap yung desisyon niya. Ililigtas ko ba itong babae na to? I-risk ko ba yung buhay ko? Siyempre hindi niya ginawa. Parang yun. Hindi ko naman kilala yun eh, di ba? Kung saan naman jowa ko yan. Parang ganun siguro yung inisip niya, no? So, pag uwi niya sa bahay, nakabalik ka na. Yan, maglilinis ka na, dito ka na. Siya pa ba yung parehong tao? Is he the same person who comes home? Oh, siling siya. Bakit? Bakit hindi na siya same person? Hindi na po siya yung parehas na tao na dati kasi before, hindi na pa ito na
may nag-learn siya at saka buhay pa rin siya. Okay. So yun, may pagbabago. And yun yung point, salamat. Yun yung point ng short story natin. Yun yung point ng kwento. Sino siya dati? Sino siya ngayon pagkatapos ng karanasan? Kaya ang marirealize natin dito, ang punto ng kwento ay pagbabago. Pero ano nga ba yung nagbago sa kanya? Nagbago ba yung mukha niya? Tsura niya? Hindi. Pero may nagbago sa loob. Kasi may natutunan siya sa sarili niya. Anong natutunan niya? Hindi pala ako matapang. Diba? Kasi we all like to think as people that we're capable of great things. We're capable of heroism. Tapos, pag napunta na tayo sa sitwasyon na nun, na kailangan yun from us, kasi hindi natin kayang gawin, may lungkot at kirot tayong mararamdaman. It's a negative realization about ourselves. Kaya ang pagbabagong nangyari sa kanya, nanggaling sa insight or sa realization na pinagdaanan niya dahil sa experience. Ito, yung archetype ng isang kwento. Meron kang protagonist or bida na nagdaan sa isang karanasan kung saan kinailangan niyang gumawa ng malaking desisyon. Pagbalik niya sa comfort zone niya, ibang tao na siya. Kasi nabago siya ng pinagdaanan niya. Here's another question. If this same person went through the experience, tas walang nangyari sa kanya, walang pagbabago, hindi maganda yung kwento na yan. Bakit? Kasi ba't yan yung kinuwento natin, wala namang nagbago? Diba? Kung pipili tayo ng moment sa buhay ng isang karakter, ang pipiliin siguro natin dapat, as our material, is a moment of transformation. Okay, next slide po. Okay, ngayon, pag dinagdagan natin ng mga checkpoints, itong kwento natin, meron tayong Act 1, Act 2, at Act 3. Sa Act 1, ilalagay natin doon yung konteksto ng kwento. Ano nga ba yung konteksto? Sino? Kaninong kwento to? Ano yung trip niya sa buhay? Or anong gusto niyang gawin? Pambungad na pangyayari. Doon sa kwento natin kanina, ano yung pambungad na pangyayari? Or inciting incident. Ano ba yung nagpakilos sa ating tauhan? Baha. Kasi kung hindi bumaha, wala naman siya gagawin. So, bumanap tayo ng sitwasyon kung saan mapipilitan siyang kumilos. Gitnang bahagi, obstacle. Ang obstacle na pinakita natin, ang tulay, na natabunan na o inaabusan na ng ilog. Pero ano ang punto ni crisis? Climax. Again, ang climax, ito yung desisyon na kailangan niyang gawin. Nung may nalaglag, tapos nagturuan sila ng kasama niyang lalaki, bro, nalaglag. Tapos hindi nila tinulungan. Dalawa kasi yung desisyon doon eh. Tutulungan ba? Ibubuwis ba natin yung buhay natin? O hayaan natin? Kasi hindi naman natin kilala. They chose the latter. And after making that choice, sa wakas, mayroong pagbabago. Nagbago siya as a person dahil sa natutunan niya tungkol sa sarili niya and other people. Next slide po. So, kung tatanungin tayo, ano nga ba ang kwento? Ang kwento ay isang serye ng pangyayari na naglalarawan ng pagbabago o transformasyon ng isang tao. The keywords that we have to keep in mind, change or transformation. Because a story without transformation or change, tatanungin tayo ng audience natin, dude, bakit mo sa akin kinuwento to? Wala naman palang nangyari. Di ba? Ano yung point? For example, nakakailan ang kwento minsan yung mga kaibigan natin, magkukwento tungkol sa toxic partner. So, bibigyan mo ng advice, di ba? O, bibigay ka, girl, kasi walayan mo na yan. Niloloko ka niya lalaki na yan. Tapos, yung ending, mga 1 minute later, it's the same story. So, parang ikaw, girl, bakit mo sa akin kinuwento? Wala naman palang nangyari, wala naman palang nagbago. So, umulit lang tayo. So, importante nga palagi, ay yung pagbabago or yung transformation. Okay. Pero ito yung something that we have to keep in mind. Unang-una, storytelling is a transferable skill. Ano ibig sabihin niyan? Kapag marunong ka magkwento, kahit saan ka ilagay, kahit pagsulatin ka ng libro,
paggawain ng dula, paggawain ng pelikula, or paggawin ka ng commercial, makakapagkwento ka. Yun yung strength ng storytelling. Pero kailangan malinaw sa atin yung platform natin. Anong klase ng media ba itong ginagamit natin? Kasi, yung iba't ibang plataforma ng media nangangailangan ng iba't ibang paglalarawan ng pagbabago at transformasyon. What do we mean by that? Different forms of media, literature, theater, and film have different ways of communicating change. Alright? Doon muna tayo sa simula. Panitikan or literature. Ang plataforma ng panitikan, isip. Saan siya nangyayari? Sa imagination natin. So, pag sa imagination natin nangyayari, yung transformation, pwede siyang maging idea. For example, understanding or pag-unawa, realization, or a change in emotion. Okay lang gawin yun sa literature kasi nga, ang collaborator natin sa literature at ang audience natin ay ang reader. All they have to do is imagine it. Malinaw yung part niyan? Again, ideya, emosyon, sa literature, okay yan. Yan yung mga klase ng transformation na pwede natin gamitin para sa medium na to kasi makukonsume siya ng audience mo. Ang tanong, theater, for example, sa entablado, makikita nyo ba ang iniisip ng character? Makikita ba natin? Hindi. Hindi naman tayo nakakabasa ng isip di ba? So, paano nila ipapaalam sa inyo na may nagbago sa kanila? Sa stage, di ba? Kung ang plataforma ng literature sa isip, ang theater nasa stage. Sa theater, hindi sapat yung idea kasi hindi naman natin napapanood yung ideas nila. Kaya kailangan ipakita ang pagbabago sa pagmamagitan ng pagtanghal sa kilos at salita. So, kung yung gusto nating klase ng pagbabago is in words or in behavior, theater is a good medium. Kasi makikita natin magbabago yung kilos ng mga karakter, magbabago yung tono nila sa pananal, yung nagiging source of communication. Kumbaga, yung transformation makikita natin through the performance of the actors. Film. Yung film, medyo iba siya. Kasi ang platform ng film ay silver screen or pinilangan tagging, kaya sinatawag natin siyang motion picture o parang siyang gumagalaw na litrato. Yung pagbabago or transformation, kailangan maipakita sa paglalatag ng serye ng mga imahe or tinatawag natin Bolshevik effect. Ito yung isang halimbawa nun. Next slide po. Kilala naman natin to, si Anakin, nung bata siya, and through a series of images, pati yung wardrobe niya pinapalitan para madaling maintindihan ng audience kung anong pagbabago ang nangyari sa kanya. Pero iba kasi ang paraan ng pag-communicate natin sa pelikula. Alright? Iba siya It's editing. May kasamang editing involved. Bibigyan natin kayo ng example lang. Ito, ginagamit rin nila sa ads kung paano sila mag-communicate ng information. Ang tawag dito, Bolshevik effect. Okay. Kukuha tayo ngayon ng volunteer. Hiramin ko to Hindi ko alam kung kanina to, pero hiramin ko. Ayan. Tayo ka muna, sir. Ito. For example, ang unang imaheng ipinakita sa atin, harap ka sa kanila, is yung face niya. Tapos, hinga ka ng malalim. Smile ka, yan, tama. Okay, yan yung una nating image. Tapos, yung next frame natin, pinakita, C2. Tapos, binalik natin sa kanya. Hinga ka malalim. Ano yung na-communicate natin? Kung yun yung series of images na nakita natin. Ano yung sinasabi niya? Ha? Iinom na C2. Oo, bakit? Nauuhaw siya. Kasi C2 Ito, palitan natin.
Okay. First image. Yung malalim. Ayan. Masaya ka, smile. Okay. Second image. Kape. Tapos, bumalik tayo sa kanya. Malungkot. Ano yung ibig sabihin natin ngayon? Nakakita siya ng kape, masaya siya, bigla siya nalungkot. Walang laman or hindi niya afford. So, nakakapag-communicate tayo, di ba? Ito, palitan natin. Tayo ka dito, miss. Okay? Ito ulit yung first image natin. Smile. Ito yung second image natin. Hirap ka. Ito yung third image natin. Sad. Okay, ano yung nangyari? Break. Smile pa lang, wala pang words eh. Yan, pinapakita niya yung nakita niya. Oh. Siya umirap. Tapos siya malungkot. Ano yung nangyari? Oo, parang ganun. Or hindi siya type. Diba? Meron tayong one-way attraction dito. Ayan. Salamat guys. Thank you. So yun yung Kuleshikov effect na tinatawag natin. Kaya, iba ang mode of communication ng film. Kasi, nagre-rely siya sa image and interpretation. Hindi siya kasing articulate ng, for example, theater, na kayang sabihin sa'yo ng artista kung ano mismo yung iniisip niya o nararamdaman. Hindi siya parang literature, na kaya nating ipaliwanag exactly kung ano yung nararamdaman nila or kung ano yung iniisip nila. Mas subjective ang film kasi it relies on images. Pero may nararamdaman tayo lagi na tone or mood. Doon sa itsura pa lang nung ating guest kanina, malalaman natin, makakaramdam tayo ng saya, makakaramdam tayo ng lungkot, and how does this feeling relate with the subject or the target of his emotion? That's how we watch film. Okay? So mas iba yung paglalahad natin ng transformation kasi iba yung medium of communication. Next slide po. For example, si F. Scott Fitzgerald, meron siyang sinulat na nobela noon. Ang title ay The Great Gatsby. So itong The Great Gatsby nga, baka napanood nyo na rin yung film version. Pag binasa nyo yung mga version na yan, iba-iba. Kasi nga, itong libro, The Great Gatsby, kahit parehas yung kwento niya, sa ibang paraan siya ikinuwento. The novel was told in thoughts, ideas, emotions. Internal. Okay? So, ibig sabihin, kinukwento ni F. Fitzgerald to, original novel, mga memories to, nung nagsasalita, na si Nick Carraway. Pero, pagdating natin dun sa dula, iba na yung approach. Meron na tayong dialogue, movement, conversation, interaction. Lahat ng nangyayari sa entablado. Pagdating natin dun sa pelikula, mas dali pa siyang iba. Hindi na siya halos tungkol dito. Kasi meron na tayong objects, images, expressions. Kahit sa pagkakasulat sa kanya, magkakaiba na rin. Next slide po. Kaya kailangan natin pag-isipan sa pagkukwento. Balik tayo isa pa ulit. Sorry. Kailangan natin pag-isipan, pag magkukwento tayo, ano ba yung medium? Okay? Kung ang medium natin, libro, okay to, pwede ako mag-thoughts, ideas, emotions. Malungkot siya dati, ngayon masaya na siya. Explain ko kung bakit. Pwede yun. Pagdating mo sa entablado, hindi na enough. Kasi hindi nila naririnig o napapanood ang thoughts and ideas. Kailangan natin ng dialogue, ng movement, ng conversation, ng interaction among characters. It's very actor-reliant and actor-dominated. Whereas, pagdating natin sa pelikula, gagamit tayo ng montage, ng Kuleshikov effect, gagamit tayo ng sari-saring devices to express subjective ideas. Kumbaga, mas subjective na talaga yung form of communication natin. Ngayon, sa pagkukwento, ito actually yung step-by-step way on how to do it. And ito, challenge natin ito ngayon, no?
sa mga tao dito. Like, kuha tayo ng phone or device, isip lang tayo ng kahit anong karakter. Isang tao, tsaka ano yung trabaho niya. Bakit kailangan ng trabaho? Kasi may mga ideas tayo about a person's characteristics based on what they do for work. Kaya yun makakatulong sa atin sa pag-create ng character yun. Sunod, ano yung sunod natin isipin? Saan mangyayari to? Itong kwento na to, saan mangyayari? Pwede tayong kumuha ng lugar na ano ba yung, saan ba mahanap tong trabaho nitong tao na to? Itong tauhan na to, kung doktor siya, ano ba yung meron sa buhay niya ng mga location? Malamang, hospital. Kung nagmamaneho siya, pwedeng kalsada, pwede siyang masiraan. Siyempre, nakatira siya sa bahay. So ito yung mga locations na pwedeng kung saan natin siya pwedeng mahanap. Ito yung medyo nakakalimutan madalas. Bigyan natin siya ng kagustuhan or ng goal. Kailangan yung character na pipiliin natin, may gusto siyang mangyari. Kahit gaano kasimple. Okay? Kahit gusto niya lang makipag-date or gusto niya lang makilala itong isang tao. And then, kailangan natin ng hadlang. Obstacle. Any obstacle. Kahit tagal lang yan. O kaya, kahit curfew. Tapos, pag-isipan natin kung anong pagbabago dapat ang pwedeng mangyari sa kanya para malampasan niya yung hadlang na binigay ninyo. Bibigyan tayo, for example, okay, meron tayong isang character. Hanap tayo ng bagong bida natin. Okay? Ikaw naman, ma'am. Siya yung bago nating character. Dito ka muna. Ayan. Tapos, ano yung trabaho mo? Student. Saan ka nahanap ang student? School. Si ma'am, what's your name? Si Debbie, nasa school siya. Okay? Kasi andun yung kwento natin. We have a common student in school. Ano yung gusto ng isang estudyante? Makapagtapos. Ano yung maaaring maging hadlang? Projects. Okay, may hadlang na tayo. Ito yung sitwasyon ni Debbie. May exam sila bukas. Exam. Tapos, na-invite siya sa party. Diba? Meron siya ngayong dilemma. Mag-aaral ba ako or attend ako ng party? Madaling decision ba yun para sa'yo? For me, yes. Anong gagawin mo? Siyempre mag-aaral first. Mag-aaral. Gusto niya sana mag-aaral, pero nabalitaan niya na yung person na first year pa lang siya, in love na siya, a-attend dun sa party. So, mas nahirap ngayon yung desisyon. Tapos, minessage pa siya. Debbie, sana later nandun ka sa party natin. Para kasi malapit na tayo mag-college, hindi na tayo magkikita ulit. Panghuling pagkakataon na natin itong mapag-usapan yung situationship natin. So, ano yung magiging desisyon mo? Ayan, ito yung tinatawag natin climax, guys. Kasi mahirap na yung decision niya eh. Diba? Study first. Study first. So yun yung naging decision ni Debbie. Kaya, syempre, yung sa kwento natin, pinili niya yung pagiging good student. Yon. Tapos ngayon, si writer, syempre yung writer, parang, paano yan si Debbie, hindi na nagpunta sa party. Gagawa tayo ngayon ng paraan. Bibigyan natin siya ng bagong test. Dumating si Guy, sabihin natin si Tom. Si Tom sa party, hinahanap si Debbie. Asan si Debbie? Wala si Debbie dito. So na-realize niya, hindi pumunta si Debbie. Kasi ano yun, good student yun. Pinuntahan ka ngayon sa bahay. Pinuntahan si Debbie sa bahay, imbis na umattend ng party. Papapasukin mo ba si Tom or hindi? Yes.
Papapasukin niya si Tom. Kasi, papapasukin niya si Tom kasi magre-review sila together. Kasi may isang tomorrow. So, ang nangyari kay Debbie, dahil sa good values and, dahil sa kasipagan niya, pati si Tom naawa. Diba? So, imbis na nandun sila sa party, magkasama na lang sila sa bahay at nag-aaral. Okay, the end. Yeah. Thank you. Thank you, Debbie. So, ganito. Hindi si Debbie yung nagbago dun sa kwento na yun kasi medyo matigas yung paninindigan niya. Pero may nagbago, di ba? Sino yung nagbago? Si Tom. So, ang gagawin natin, paano yan? Sir? Si Tom yung nagbago. Papalitan natin yung point of view. Kailangan kung sino yung magbabago, siya yung mas interesting point of view, siya yung kukwento natin. So, ang gagawin natin, babalik rin natin, si Tom, ayaw mag-aral, gustong pumarty. Pero, pagdating niya sa party, wala si Debbie dito. So, kailangan niya mag-desisyon. Mag-stay ba ako sa party, or gagawa ako ng paraan para makita ko si Debbie. So, napagtanto niya na hindi, mas importante sa akin na makapag-usap kami ni Debbie, pupuntahan ko na lang siya sa bahay. Pumunta siya sa bahay ni Debbie. Tapos, sabi ni Debbie sa kanya, Tom, sorry pero nag-aaral kasi ako Kasi I'm worried about my future. Pero kung gusto mo, sige, papapasukin kita. Pero, mag-aaral tayo together. So, yun nga ang nangyari. So, yun, isang example siya ng basic story kasi meron namang transformation na nangyari. So, ano ba ang mahusay na kwento? Ang kaya natin sabihin, ang husay sa pagkukwento ay nasusukat sa kayahan ng kontistang gamitin ng maayos ang mga kasangkapan ng plataforma ng media para makapagparamdam ng naayong emosyon sa manonood. Okay, complicated yan, pasimplihin natin. A good storyteller is able to utilize the tools of his medium in order to create an intended emotional effect. Ang importante, hindi lang yung mga pangyayari, hindi lang yung pagkakasunod-sunod nila, kung hindi, yung emotional impact nito sa ating audience. Next slide po. Kumbaga, bawat medium may kanya-kanyang elements. Sa literature, ito yung elements natin. Merong character, plot and structure, setting, theme, point of view, conflict, style, and tone. And we use that in order to create an intended emotional effect. Ito yung mga tools natin. Ang play naman, may tools din. Plot, character, thought, diction, melody, and spectacle or visuals. These are the elements of drama, and these are the tools that we can use in order to create our intended emotional effect. Finally, in film, next slide, we have narrative, cinematography, sound, mise-en-scene, and editing. And these are all tools for our storytelling. So the storytelling becomes more complicated as we reach a more subjective medium of storytelling. Kasi, yung literature, kaya mo i-explain sa reader mo kung ano yung nararamdaman exactly ng characters, kung ano yung iniisip nila, at kung anong klaseng pagbabago yung nangyari sa kanila based on their experience. In plays, kailangan ipakita yun ng artista. Okay? Kailangan magaling sila umarte. Kailangan from who they are in the beginning of the play, kailangan different na yung taong nakikilala niyo sa dulo ng dula. Lastly, sa cinema, iba't ibang nga yung paraan natin ng pagkukwento. Pero, ito yung key to subjective communication or subjective storytelling. Isipin natin yung style. By the way, ang style ay mga technique na ginagamit ng isang writer to create what we call the tone or the intended emotional effect. And as a guide, for those of you who are starting out, isipin natin ano yung gusto nating maramdaman ng audience tungkol doon sa subject natin. Kung ang subject natin tungkol sa pag-ibig, tapos yung tono natin malungkot. Ang ibig sabihin nito is malungkot yung tingin natin sa pag-ibig. That's how a filmmaker or storyteller communicates his message in a subjective way. He creates an intended emotional effect
Because that is the commentary he or she has about the subject matter. Ayun. So lastly, para dun sa mga nakapanood, na sorry konti lang kayo, yung ginawa namin sa last week namin is gumamit kami ng mga style kung saan makakapagpakita kami ng malungkot. Kaya nag-create kami ng medyo dark yung ilaw, medyo static yung camera, tapos yung pagbato ng linya ng mga actors, medyo may halong galit, resentment, bitterness, para yung tone, ito yung maramdaman ng audience. By the end of the film, they feel bitter, wala na ba talagang pag-asa, kasi yun yung pananaw namin sa karanasan. Kaya ito yung pwede natin gamitin formula or guide para makapag-communicate in a subjective way. Use style, different stylistic elements in order to achieve an intended effect, which is the tone, and that tone will determine your message about the theme. Ayun. So yan ang basics ng ating storytelling. Ako ulit si Dustin Celestino and maraming salamat sa pakikinig. Ayun, kung may mga tanong kayo, magtaas lang po ng kamay. Questions po? Actually, like yung tanong ko, medyo connected din siya. Pero medyo next step na nung about sa pagsulat. Napansin ko kasi sa mga film festival, film grant, ganyan. Kadalasan, maliban sa script ang hinihingi, kailangan nakahanda na rin na sino yung producer mo, sino yung cast mo, ano yung production schedule nyo. So, parang ang laking barrier of entry niya to it. Ako bilang baguhang manunulat lang, so parang paano ko ba dapat i-navigate yun? Kung alam mo yun. Gets ko yung tanong. Actually, isa rin yan sa mga tinatanong sa akin ng students ko na ano nga ba yung avenues available to them in order to be able to tell their stories. Of course, yung dream naman ng marami sa atin is to be part of the Cinemalaya because it's an independent film festival and you're going to be part of it with the best filmmakers in the country. And there is, pwede tayong sumali sa short film na we've mentioned na you've already been a part of, pero yung jump na from the short film to the feature, medyo malaki. And even with the assistance of the Cinemalaya and FDCP, which we are thankful for, it's still a big job for someone who's starting out. Kasi wala ka namang kilalang producer, wala ka namang kilalang production company. So paano natin mahahasa yung ating pagkukwento? Yung isang suggestion ko actually is isang flagship project din ng CCP, which is the Virgin Lab Fest. Kasi yung malaking difference doon, pag sa Virgin Lab Fest, nagpasa ka ng kwento, sila ang magpo-provide sa'yo ng stage manager, ng director, ng actors, and then sila rin ang magpa-fund. So, ang iisipin mo lang, gagawa ka lang ng magandang kwento, magandang dula, and maaari na to ma-stage for you. And it's available for all Filipinos. Kaya people in the regions, regardless of whatever region you belong to, you can join this particular festival. In fact, sinasabi ko, yun yung in my own experience, yun yung tumulong sa akin, naghanda sa akin para makapag-participate sa Cinemalaya later on. Kasi, syempre yung mga unang attempts natin, hindi pa naman ganun ka-husay yung ating storytelling. And maganda na may makausap kang direktor na sasabihin sa'yo na ito ang magandang dapat ginawa natin. And then artista din, kasi makikita mo yung choices nila na sasabihin nila sa'yo, Dustin, mahirap sabihin tong linya na to. Or hindi yan sasabihin ng character ko. Kasi transparent masyado yung dialogue. So yung mga nuances na yun, mahasa siya through the Virgin Lab Fest. And also because you get to know them because you have several rehearsal sessions. Alright? So that's another alternative. Another one is through the sponsored writing workshops. Meron tayong Ateneo National Writers Workshop, LaSalle Writers Workshop, Dumaguete National Writers Workshop, yes. So, these are also available to everyone.
what they would do is you would have to submit your short stories. Yun nga, sinasabi ko kasi sa students ko rin, do not restrict yourself to one mode of storytelling. Kaya tinuturo ko storytelling, hindi specific to any type of writing. Kasi gusto ko, susulatin sila ng short story para bukas din sa kanila yung mga avenues na yun. Na yun naman, magsasubmit ka lang ng ilang kwento and then they'll sponsor your trip to, for example, Dumaguete, and there's a 3-week lab there wherein your work will be read by veteran authors, and some of them are national artists, and they will give you an advice on how to improve your storytelling. So, these avenues yung advice ko for young writers na mahirap tumalon from high school or college straight into the biggest film festivals in the country kasi the competition is really stiff. But there are ways to progress towards it. Na meron na tayo mga national writing workshops na sponsored, na kayo yung bibigyan ng stipend, and meron tayong lab test na sila yung magbabudget para i-produce yung play ninyo. Kasi yung Cinemalaya, they're going to contribute a share, and they will help you as much as they can. But of course, in general, filmmaking is a really hard endeavor, and we're just thankful that Cinemalaya and FDCP is there to help us a little bit. But still, it's much harder than the other forms of storytelling. Ayun. Anyone would like to ask? Alam niyo, chance na natin, mapalad tayo ng available si Director's team to join us this afternoon. Anyone? Baka nag-iisip sila ngayon. Hello po, Direk. Si Sis Guy, sa estudyante ng SFU. Taking a Bachelor of Multimedia Arts. So, walang batch ng Multimedia Arts. Bilang isa pong creative at saka aspiring filmmaker, isa pa sa mga blockage ko is art block or like writers. Mahina rin po ako sa pagsusulat ng mga kwento. Bilang isang ano pong ma-advise nyo kung saan pwede makakuha ng ideas? Yung una kong tinuturo sa class ko is meron kaming tawag nito, exercise. Pwede po ako magpa-rewind dun sa slide. Isa pa po. Doon po sa may... Yan, dito. Yan. Ito yung exercise na pinapagawa ko sa estudyante ko. On the first day of our class, I will have them hold a piece of paper and write down a job. Tapos, papasa nila yun sa katabi nila. And then, yung katabi nila yun, gagawa ng lugar. And then, papasa sa katabi, kukuha ng pangunahing tauhan, so ano yung desire. Para ipakita sa kanila na kahit random elements yung ibigay ko sa inyo, ang storytelling ay human instinct. So, yung writer's block, it's not really a matter of creativity, but a matter of initiative. Kasi hindi naman masarap magsulat minsan. Aminin natin guys, nakakatamad siyang gawin. Kahit mga writer ayaw magsulat. Kasi nakakatamad siya. Upo ka sa harap ng blankong papel, kasi yung expectation sa'yo, makakatapos ka ng 10-15 pages na isang araw. Kahit trabaho mo siya, nakakatamad siya gawin. Pero, hindi siya block. Yung block, hindi siya because of your skill. It's because of your will. Kasi kaya akong pumusta, madami sa inyo dito, mas madami pang sinusulat sa akin na writers sa isang araw. Kasi nasa Facebook kayo. Nagko-comment kayo, nagpo-post kayo, nagpo-post din kayo sa Twitter. So lahat naman tayo, merong initiative magsulat. It's just a matter of finding the right topic to talk about. Kumbaga, kung hindi ka makahanap, gawin mo tong exercise na to. Pili ka lang ng mga random elements dyan, tapos pwede mo na siyang gawa ng kwento. Kagaya nung ginawa natin kay Debbie kanina, kwento na yun eh. Hindi siya komplikadong kwento, simple lang siya, pero kwento yun. And ang importante, magsimula tayo, kahit yung kwentong ginagawa
So it's important to start. Other questions po? Okay, sige. Kung wala na, yung final advice, Director Steve? Yung final advice ko, huwag natin sukatin yung pagkukwento natin in terms of success and failure. Kasi may ilan sa atin, baka may pangarap na mag-participate sa ganitong festival or makakuha ng ganitong award. And hindi naman natin kailangan lahat makarating doon. Kasi ang storytelling we can do out of love. Alright? May mga bagay tayo na importante sa atin na kinukwento natin sa kaibigan. Isang klase ng pagkukwento na yun. That's also storytelling. May mga cellphone tayo na pwede natin gawing vlog. Storytelling din yun. So wag natin i-pressure yung sarili natin, kumbaga, na kailangan natin maging magaling dito. Tapos pag hindi natin naabot yung kagalingan na yun, malulungkot tayo. Hindi ganun mag-progress dito. Kailangan mahalin muna natin yung storytelling. Kailangan, we can dare to be bad. Hindi naman lahat nagsisimula ng magaling. And of course, we progress towards becoming better at what we do. And that's because of repetition. Pag paulit-ulit natin siyang ginagawa, magiging refined din yung storytelling natin. Ang importante ay masimulan siya. Ayun lang. Alright. With that, thank you so much, Director Steve. Sige, paglimi-limian niyo yan, pag-uwi ng bahay. Anyway, okay, hindi na natin patatagalin our next resource person for this afternoon's workshop. Ito naman, yung mga nag-a-aspire dyan na maging artista. Yun, may nagtataas ng kamay. Our next speaker or resource person is a filmmaker, a Berlinale. Ba't kaya alis? Ayaw nila mag-i-actor. Ayaw mag-i-acting actors. Okay lang. She is a filmmaker, a Berlinale Talents alumna, and an award-winning actress for stage, television, film, and commercials. She won the Best Supporting Actress Award at the Q Cinema International Film Festival 2017. Her directorial full-length feature debut, Bulak sa Langit, or with international title Trigger, was part of the Cinemalaya Independent Film Festival 2022 and was awarded Best First Feature and Best Sound and Oral Orchestration by the Young Critics Circle and Best Song for Cinemalaya. Her short film, Ikahuli, was a finalist in the ika-31 Gawad CCP para sa Alternatibong Pelikula at Video or Gawad Alternatibo and in the GIFF Festival of New Cinema. Ladies and gentlemen, our second resource person speaker for Acting Matters, Direk Shirley Henner. Person for Acting Matters, I would like to request that we move closer. Pwede tayong mag-move forward and para mas intimate lang yung conversation natin. Wow! Are you okay? Is your phone okay? We use our senses to download the information or to get the information that we need. Because using our phones, it's really easy nowadays. I'm using my phone, so I'm leaving my phone. Okay, so everything that you really need is what I say. Wala kayong makukuha sa slides ko. So what you need and what you remember, that's what you learned. Okay, so for the first part of my class, of my lecture, I'm inviting you to sit comfortably. Like sit on the edge of the chair, because we are doing an exercise to ground our senses. Okay, because right now, you're seated here, but yung utak nyo nandun sa natanggal ba yung sa side, sa hapon, natanggal ba yung job ng electric fan, ng rice cooker. Okay, let's ground our senses first. So this is an invitation for everybody. I want you to sit comfortably, preferably sa edge ng chair. And then I want you to straighten your back. Like imagine that there's a string at the top of your head and it's pulling you up. So hindi naka chin up. Slightly tuck the chin in
I want you to place your feet flat on the floor. Yes, and your hands in your lap. If you want it palms facing up or palms facing down, it's up to you. And I'm inviting you to close your eyes if you're comfortable. If you're comfortable closing them. If not, I want you to find a spot and in front of you and softly gaze at that spot. Relax your eyes. Don't focus on anything specific. Just parang lumulutang yung tingin, but find a spot. And then relax your palms. Palms on your lap, please. Palms facing up or palms facing down. Just try it. And then I want you to listen to your breathing. You breathe in through your nose, and I want you to focus on your breath moving in and out of your body. If physical sensations or thoughts interrupt this breathing, I want you to note the experience, and then simply I want you to return your focus to your breath. Let's start breathing in through our nose for 4. We hold it for 4 counts, and then we exhale through the nose for 4 counts. Tightly tuck the chin in so that hindi kayo nakaangat yung panga. Tightly tuck the chin in. Okay, exhale it all out, let go of the air, and then let's breathe in together for 4. Inhale, relax your shoulders. 1, 2, 3, 4. Hold the breath. 4, 3, 2, 1. Exhale through the nose. 1, 2, 3, 4. One more time. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold the breath. Relax the space between your forehead. Relax your shoulders. And exhale through the nose. 1, 2, 3, 4. If your eyes are open, don't focus too much your attention on a certain spot. Just gaze. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold the breath. 4, 3, 2, 1. Exhale through the nose. 1, 2, 3, 4. One more time. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold the breath. 4, 3, 2, 1. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale and hold the breath and exhale on your own this time. Do it a couple more times. While you're breathing, holding your breath, or letting go of the air through the nose, I want you to notice what's happening in your mind and body right now. Are you worrying about a problem or a mistake? Do you feel warm or cold? Or maybe is there a distracting sound in your environment? I want you to simply notice those things, whatever you're experiencing at the moment. And then we'll proceed to the exercise of how we ground our senses. Continue breathing, holding, and letting go of the air through your nose. I will guide you through it, and as you go through each of the 5 senses, I want you to try to stay present and non-judgmental. Again, if your mind wanders or negative thoughts arise, simply acknowledge them and gently refocus your attention on your senses. Continuing to breathing, holding, or letting go of the air, I want you to identify 2 things that you can smell as of the moment. You might breathe in deeply or just notice an aroma faintly. And then stay with that smell as best as you can. Relax your shoulders. Relax the space between your forehead. Next, I want you to focus on your sense of sound. Listen to the farthest sound that you can hear, or you can listen to the nearest sound that you can hear. Try to identify where they're
soft? Is it buzzy? Is it harsh? Or the rhythm? Is it steady? Is it regular? And the volume, what's the difference of the farthest sound and the nearest sound that you can hear? Stay with that sound as best as you can. And now I want you to move on to your sense of touch. Without opening your eyes, I want you to notice things that you can touch or you can feel. Move slowly. No need to move your hands or your feet around. Just do with what you can feel at the moment. You can focus on the temperature or the texture or the weight. Continue breathing. Now I want you to focus on your sense of taste. Notice that thing that you can taste inside your mouth, whether it's the lingering taste of your coffee or maybe your lunch.